pag-usapan natin ngayon mga kaklir kasi medyo mainit yung usapin ng China Tours or China Tours. Sige, pakinggan natin mga kaklir Pakinggan natin ang panayam kay Senator Tito Sotto. Okay. Nine dash line ng China, nakalagay may yung lumabas yung 9 dash line ng China, nakalagay doon yung picture ng siyam na minority senators. Yung sinasabi natin, an attack to a senator is an attack to the institution sa Senate. Ano po ang move or ano po ang reaction? Parang inaccurate yun kasi si Jinggoy nakapirma sa resolution Yun nga po. Yung siyam na hindi pumirma, yung siyam na hindi pumirma. Yung siyam na hindi pumirma. Yung tinawag yung China Tours ako. Saan yan? Sa social media din po. Social media. Ilalabas yung mapa, yung 9 dash line, yung siyam na senators na hindi pumirma, sila yung nakalagay doon. Dapat yung siyam ay pumalag. Di ba? Hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila sa pasaring, no? Pasaring. Post na yun. As an institution po, ano po ang maaring gawin ng Senado? Dahil sinasabi naman po na may freedom of expression. Pero sa akin mga kaklir, tingin ko syempre kung individual ang pinaparatangan, parang hindi naman makakasagot dyan si SP Tito Sotto. Kasi may particular na tao na pinaparinggan Ito yung mga kaklir, pakita ko lang Ito yung lang nakita ko. Ito yung nakita ko. Wait lang. Ito. Yan. Ito yung pinapakita na siyam, no? Yung 8, yung siyam. 8 na hindi daw pumirma, hindi na nga pumirma, sa pagkukondena sa sinabi ng Chinese Embassy. Okay? So, yan po yung sinasabi nilang 9 Judas line tuloy Kanito pa galing tumakot na ko lang. Sa Reddit pala to. Ayan Yan. So, hinanap po kasi talaga siya kung nasa yung sinasabing 9 dash line. Hindi pa 9 Judas line pala. Okay? Nakita nyo na? So, dito naman mga meron din tayong nakita. Okay? Alam naman ng ibang mga Pinoy talaga naman. Okay? Her Royal Highness Fei Xiang Gaoxing. Okay? Okay. Her Royal Highness Fei Xiang Gaoxing. Ito. Pinangalanan pa talaga mga kriminal pang alias. Okay? Wala naman dito si Senator Jinggoy. Yan. So, ito nga mga kaklir, nagkaroon kasi ng pagdidebate, di ba, patungkol dun sa di umano dahil nagkaroon ng pag-call out kay Commodore Tariela dahil sa sinasabing caricature. So, kinanda na ito, syempre, ng Chinese Embassy. At yun, medyo nagkaroon ng debate ang mga senador. Mayroong mga sinabi na mali ang ginawa ni Commodore Tariela at mayroon naman nagsabi na obligasyon ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas at ng ating interest, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea. Okay? Pero liwanagin lang po natin mga kaklira, ang Pangulo po ay nagsalita na. Unang-una, ano ba ang kanyang sinabi kasi sa kanyang sono? Not even a square inch of our territory will be surrendered to any foreign power. So yun yun. Pero ang pagtalakay sa mga ganitong klaseng usapan, mga kaklir, ay dapat firm, may tapang, pero may diplomasya. Okay? So may diplomasya. Ganun pa rin po mga kaklira. Ganun pa rin po ang Pangulo dahil hindi naman gusto ng Pangulo na magkaroon ng anumang sigalot sa ibang bansa dahil ito naman ay nadadaan sa tamang pag-uusap, sa tamang batas, sa tamang protocol, diplomasya. Yun naman po yung gusto ng Pangulo. Kaya lang, sa ngayon talaga, pansinin natin mga kaklir, may mga taong di umano, no? Mga tao na sinasabing pro-China ka, hindi ka makabayan, dahil sa, totoo naman Let's, real talk tayo.
may mga vloggers po talaga na ang push ay hindi yung interest ng bansa natin, kundi interest ng ibang bansa. May iba pang leader na instead na i-push yung ating turismo, ang pinupush ay turismo ng ibang bansa. Kesyo mas maganda daw yung tulay ng ibang bansa, mas mahaba, yun ang dapat na ipagmalaki, samantalang yung ating San Juanico Bridge, kumbaga kakaiksi as compared do sa bridge ng ibang bansa, na parang bang ayaw niya ipagmalaki kahit na maiksi lang yung San Juanico Bridge, but still, napakatibay po niyan. Kumbaga, yung ibang mga tao ngayon, hindi pa pinapanganak, napagawa na po yan ni dating Pangulong Marcos Sr. At yan po, at that time, ay talaga pong ipinagmamalaki ng mga kababayan natin. Kumbaga, siya yung pinakamahabang tulay noon at pinakamatibay. Ngayon nga lang po, na-rehabilitate at talagang pinagporsigihan po ng Pangulo na talagang ma-rehabilitate po yan dahil nga mga nakaraang taon ay mukhang hindi na-rehabilitate. Hindi na namomonitor. So, ang sa atin lang mga ka-clear, di ba? Nagtatalo-talo ito sa Senado, tayong mga Pilipino, nagtatalo-talo tayo, pero yung ibang issue ay hindi para sa interes ng bansa. So, hindi ba napapansin na parang nahahati? Ayaw ng Pangulo na gano'n, di ba? Ayaw ng administrasyon na mahati-hati tayo pa sa pakikipaglaban natin sa sarili nating interes. Pero bakit parang nagkakaroon na tayo ng mga Pilipino na pro-China di umano at Pilipino na makabayan? Pro-Philippines. At meron namang isa na not pro any country. Mas delikado yun, not pro any country. Di ba may sabi, hindi ako pro-China, I am not pro any country. Not even the Philippines. Hindi siya pro-Philippines. So, mahirap yun. But anyway, mga clear, tama naman itong si SP Tito na kung sino yung nakapagbigay ng impresyon, negatibong impresyon na China tours or China tours, tingnan natin, sila dapat ang magpakita na hindi tama yung pagbibintang sa kanila or ang tingin sa kanila sa nangyaring ito. Hindi po So, tuloy po natin tuloy natin. At saka natin iisa-isahin ito. Freedom of expression. Yun na nga Kasi na tinatawag, hindi ba tayo kung ano-ano yung nakikita sa atin. Pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aralan ko. Kung gano'n kung mayroong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. Okay? So, di ba? May kumakalat ng ganito. Pero, hindi natin to dapat gawing, katatawanan. Seryoso ito, mga kli. Seryosong bagay ito. Kung marami na sa atin ang nababahira na pro-China, dapat tayo maalarma. Kasi, ibig sabihin, may mga kapwa tayo Pilipino na, hindi ito mga senadora, in general to na maaaring ang pinapakita nila ay makabayan sila. When in fact, nandun sila sa stage na ang ipinaglalaban nila pala ay interest ng ibang bansa. Pero, in the guise of saying na ito sinasabi ko kasi ayaw kong magkaroon ng gera, mahina tayo, hindi natin kaya, kaya hayaan na lang natin, ba? Tayo nakikipagtransaksyon sa China, walang problema dun mga clear. Hindi dapat yun masira. Yung trade agreement, ang naging kasunduan, kahit na hindi si China, kahit sa ibang bansa, hindi dapat yun sinisira sa mga sitwasyon ng ganito. Pero dapat manatili pa rin tayong Pilipino, manatili pa rin tayo ang ating ipinaglalaban ay yung sarili nating interes. Okay? Maging maganda ang relasyon natin sa ibang bansa, especially sa China, mas maganda po yun. Hindi po hindi po pangit na suhestyon yun. Yun din naman po ang gusto ng Pangulo. Kaya nga po yung pagdedeklara ng persona non grata ng Chinese ambassador, hindi po yan inuuhan ng Pangulo. So, sabi nga sa akin, huwag mo nang patapusin yung question, sabihin mo na, no. Kahit po ang DFA, di po ba, diplomasya po ang pakikipag-usap, no? Tungkol sa mga issue dito, especially sa China. Pero, di ba, tandaan natin, meron po kasi lumabas na mga bali-balita na ang strategy po talaga daw ng China ay divide and rule. So doon po tayo siguro maging aware. Tayong mga Pilipino, dapat nagkakaisa po talaga tayo.
Hindi para makipag-away, hindi para mag-provoke na anuman, pero magkaisa tayo para sa atin. Para sa interest natin. Kasi kung tayo mismo yung mahahati, hihina po talaga yung pwersa natin. Di po ba?